Hello po, mabuhay. Welcome po sa aking YouTube channel. So ngayon po, pupunta po tayo doon sa aking taniman ng pipino. At ibabahagi ko po sa inyo ang aking ginagawang practice po dito. Bali, organic agriculture practice po yon at aking pong ibabahagi sa inyo. So ito po, nandito ko ngayon muna sa aking entrance. Bali po yung practice ko po dito ay edible landscaping. At naka raised bed garden. So yan po. Bali yan na po yung magiging composting area ko po. Ito pong mga plat na to. Yan, meron na po dyan mga na-compose na. Ayan, ang ganda ng lupa. Tapos yung iba. So bali po habang nagko-compost ay meron po yan tanim. So composting while planting. Dito na nga po tayo. Bali dito muna sa may landscape po. Ang ganda na po ng ng landscape dito, yung sprout concept po. Yan, ganda ng tignan. Dati po ay hindi pa po yan masyadong maganda, pero ngayon sobrang ganda na at gaganda pa. So bali ito po yung dito sa may area na to, ito po yung buffer zone at nilagyan ko po ng bakod. At dyan po sa bakod, meron po dyan ako itatanim na sitaw para po mapakinabangan yung area habang nag-aantay pong maglaki itong mga plants na to, yung pambakod talaga ng plants. So bali ito po yung magiging buffer zone and ito po yung canal system. Ayan kasi magpapa-certified po talaga akong organic agriculture practitioner. So malapit na po, abang-abang lang. At ito pong area number 2 ko ito. So bali susukatan ko pa siya kasi hindi ko pa talaga ito nasukatan. At yan na yung aking ginagawang project ngayon. Yan, pinapaganda ko pa kasi gusto ko ma-inspire lahat ng mga visitors ko dito. At ito na nga, nandito na po tayo sa aking taniman. So bali ang organic agriculture practice po ay nakapokus po tayo sa lupa. So pagpapaganda po ng lupa ang ating priority dapat po buwaghag po yung lupa, ganyan, buwaghag. Kasi hindi po tayo maglalagay dito ng any synthetic fertilizer. Pwede naman po yung mga concoction, pero sa practice ko po dito sa farm ay hindi po ako gumagamit ng concoction. Kasi bali compost lang talaga itong mga compost gaya nito, mga rice straw. Ang tulong po nitong rice straw ay hindi po tumubo yung mga yung mga damo diyan. At isa pa po niyan, pag na-compost po yan, na-decompose, pwede pa po natin gamitin pang abono dito sa ating tanim. So bali yung pinagkukunan ko po talaga ng dito na supply ng compost ay yung mga damo, kaya napaka-importante po sa akin ng mga damo kasi yan po yung ginagawa ko talagang compost. Wala po ako ditong vermicomposting. Bali doon lang sa unahan na yun yung composting area. Ayan, yan na po. Tapos magti-trellis tayo. Ayan, after kung pakaplat po, mag-trellis po agad kasi pag naglaki na po yan mga pipino, mahihirapan po tayo maglagay ng ng trellis. Bali ito po kasi nalagay ko na to nung una pa, matagal na po ito, so mag 1 year na po ito. Ayan, mag 1 year na po yan, kaya malaking bagay po ang meron tayong trellis. Tapos saka yung paggapang ng pipino ay maganda, saka madali paglilinis natin, pagtitingin ng kung may mga insekto, yan, ganyan. So bali ito po, ayan. At ito rin pong itong gugon, ang tawag po dito sa amin ito ay gugon. Yan po ay gagamitin ko pang pang bubong po sa aking project. So madami po yan, hanggang po yan doon sa dulo, tapos meron pa po doon sa unahan. At ito na po yung sinisimulan ko ngayon na naman, yan, straight na yan dyan, landscaping po yan lahat. So ganun lang po kasimple ang practice ko dito sa aking farm. Compost lang po yung ginagamit ko at wala po talagang application of any concoction. So bali yung yung insecticide ginagamit ko ay Mukosako.
So last video ko pong in-upload ay doon po pinakita ko kung paano po gumawa ng mukosaku or wood vinegar po. Japan technology po yon, pwede po natin gamitin as insect repellent po. Pwede rin pong insecticide kasi may namamatay din ng mga insekto dyan. I-try ko na siya dito sa aking tanim na pipino. So effective naman. Kaya malaking bagay po talaga ang produce natin and explore natin yung agriculture talaga eh. Bali ang mga materials na gagamitin natin sa farm natin nandito lang talaga. So we need to explore lang talaga eh. So yan. Hanggang na po yan dun. Ito palang area na to ang pinagpupukusan ko. Sunod naman po dyan sa unahan naman. Tapos sabay na dito sa pagpapantay ng lupa dito sa itong gagawin ko training hall. Yan. Ang saya-saya talaga kapag maganda na yung farm natin. Sa una lang talaga mahirap. Pero darating yung araw, unti-unti lang, tapos din yung lahat. Yan, malaki na. Malaki yan talaga. Tapos yan yung mga mga materials na bamboo. Kunti pa lang po yan. Nagpuputol pa ako dun sa unahan. Ang dami po pinutol kasi estimate ko nasa 100 pieces na bamboo yung magagamit ko dito sa training hall na to. At dyan lamang po hanggang ang aking video ngayon. Subaybayin nyo po ang videos na aking i-upload kasi madami po talaga yung matutunan dito sa aming farm. Lalong lalo na po kung gusto nyo mag-engage sa organic agriculture. Salamat po.